Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Sa umaga po ito mga kapatid is tayo darako sa maikling pag-aaral ng salita ng Diyos. So muli binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. At ito po mga kapatid, ating pag-uusapan sa umaga po ito is about purpose, about calling of our Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. So isang magandang biyaya mga kapatid ng Diyos is yung panibagong araw. At sa umagang ito mga kapatid is ating papupurihan yung ating Panginoon. Ito po ang sabi mga kapatid sa Psalms chapter 113 verse 1 hanggang 3. Praise ye the Lord, praise, O ye servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name to be praised. At sabi dito mga kapatid sa Lamentations chapter 3 verse 22. It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions never fail. They are new every morning, great is thy faithfulness. So sa umaga po ito mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, awitan natin yung Panginoon sa ating pag-gather sa umaga po ito mga kapatid. Welcome to presence of Almighty God. We worship you. Dakilang Diyos, Ama ng mamayanin sa lahat, patuloy po kayo lumalapit sa Panginoon. Nagpapasalamat Panginoon sa pagkakataong ito, sa buhay at kalakasan, sa panibagong umaga na kalubho ninyo sa bawat isa po sa amin. Nagpapasalamat po kayo Panginoon Diyos sa inyong paggabay sa amin, pagtulog at muli sa pagsikat ng araw. Panginoon Diyos, kami po ay may buhay at kalakasan. Sa pagkakataong ito Panginoon Diyos, patuloy po kayo lumalapit sa iyo Ama.
Humihiling ng kapatawaran sa marami po na yung pagkukulang at mga kasalanan na nagagawa sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon Diyos. Humihiling po kami na inyong paglilinis at sa oras po ito, Panginoon, sa aming maikling pag-aaral ng iyong mga salita. Hinihiling po na, Panginoon, na iyong mapagpalang Espiritu Santo ang kumilos sa bawat isa po sa amin. Ngayong oras pong ito, O Diyos, at patuloy na gamitin mo nga lamang po ako, Panginoon, upang magpahayag, Panginoon Diyos, ng iyong aral ng buhay sa araw na ito. Patuloy po kami, Panginoon Diyos, na nagpapakubaba sa iyo sapagkat wala ko kami magagawa, Ama, kung hindi niyo kami sasamahan. Kaya, Panginoon Diyos, katagumpayan ang aming gawain, Panginoon, ang patuloy po na isinasamo sa iyo at sa buong araw, Panginoon Diyos, ng unang linggo ng Disyembre. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So muli mga kapatid, sa mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. At sa hindi mong tatagal mga kapatid, tayo po'y darako sa ating pag-aaral. Tayo po'y makipuklat po sa the book of 2 Thessalonians chapter 2, verse 14. 2 Thessalonians chapter 2, verse 14. Ito po mga kapatid ang sabi po doon. Ito po mga kapatid sa about purpose at pagkatawag sa atin ng Diyos. 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Sa kalagayang ititinawag niya kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So yan mga kapatid yung isa sa mga payo ng Apostol Pablo about sa mga believers. Na tayo mga kapatid is tinawag ng Panginoon. So nais ko lang mga kapatid ibahagi sa inyo sa maikling testimony kung paano mga kapatid ako tinawag din ng Panginoon. Ano po? Sapagkat naniniwala ako, lahat tayo mga kapatid is narinig natin o narinig ng ating puso yung tinig ng Diyos na tumatawag po sa atin. So mga kapatid, noon ako mga kapatid is isang magsasaka. At yung bagong tayong church sa may harapan ng aming bahay is bago pa lang. So yung mga bagong member doon, yung mga young people na mga kabataan din katulad ko noon, is nagpa-practice pa lang. Hindi pa sila magaling sa music. Sa drums, sa gitara, hindi pa sila magaling. So parang tawag dito, masakit sa tenga. Yan. So napakasakit sa tenga yung kanilang, hindi pa sila magaling, pa-practice pa lamang sila. So dati binabato ko yun. Yung church namin kasi maingay, pagod ka na sa trabaho, di ba, sa bukid, matutulog ka, tapos nag-iingay pa sila. Binabato ko dati yung church namin. Pero mga kapatid, isang araw, yung aking kapatid doon is drummer kasi siya doon sa may church noon, yung pangalawa sa akin. Ngayon, habang sila nag-music doon sa habang kumakanta sila sa church, isang araw, hindi ko namalaya, kakaiba talaga, biglang sa aking pagkakahiga sa aking papag, naririnig ko habang sila nagpupuri is parang may kung anong tumatawag sa akin. Dati ayaw pumunta sa church na yun, pero kusa akong dinala ng aking paa papunta rin sa may church na yun, sa may simbahan, at hindi ko namalayan, nakupo na ako doon sa may upuan ng church, sa loob ng church, habang pinapanood yung mga kabataang umaawit, tumutugtog sa Panginoon. At isang sandali mga kapatid, lumapit sa akin yung pastor doon. Inakbayan niya ako, kinamayan niya ako, tapos nangumusta. For some reason, bigla ko na lang nasabi mga kapatid, Pastor, sabi ko sa kanya, sisimba na po ako sa linggo. Yan. So simula po noon, yung kakaibang pagkatawag ng Panginoon na yung mga kapatid, through music, doon na nagtuloy-tuloy na ako mga kapatid is nakakilala sa Panginoon. So ito yung isang maikling testimony lamang kung gaano kabuti yung Diyos sa atin po. Hindi tayo karapat, dapat masasabi kong persecutor ako ng church, no, kasi binabato ko talaga yung simbahan namin sa harap. Pero for some reason, yung dati persecutor ng church, tinawag ng Diyos para tumugtog din sana. So ako din mga kapatid is manunugtog din po sa simbahan. So again, babasahin ko ulit yung ating text. 2 Thessalonians chapter 2 verse 14.
Sabi dito, sa kalagayang iti tinawag niya kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So makikita natin mga kapatid, pag tayo'y tinawag, mga kapatid, hindi nawawala yung purpose. Halimbawa, tinawag mga kapatid, ikaw ng yung mga magulang, tinawag ka. May purpose yung bakit tinawag ka ng magulang mo. Anong ibig sabihin nun? Meron siyang purpose sa'yo o ipapagawa sa'yo. May kailangan siya sa iyo. Tama ho ba? Maaaring utusan ka, maaaring may itatanong sa'yo. Pero sa verse na ito mga kapatid, may purpose yung Diyos. Look at this. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Look at the purpose. Upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. That is the purpose of our Lord. Kung bakit tinawag niya yung bawat isa po sa atin. Ito ang tanong ko mga kapatid. Paano kayo tinawag ng Diyos? So ang bawat isa po sa atin mga kapatid, may iba't ibang kaparaanan sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Halimbawa sa akin, through music. Yung iba siguro sa atin, tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng tao. In-invite ka nila ng iyong kaibigan. In-invite ka ng pastor, in-invite ka ng kapatid mo. Iba kaparaanan ng pagkatawag. Pero mga kapatid, imagine yung very first time na narinig ng puso mo yung tinig ng Diyos, na tinawag ka ng Diyos sa pangalan mo mismo. Meron mga kapatid ako ilang karakter ng Biblia is very unique kung paano sila tinawag ng Diyos sa kanilang pangalan. Umpisahan po natin mga kapatid dito kay Moses. In the book of Exodus, chapter 3, verse 4. Ito mga kapatid is tinawag ng Diyos yung pangalan mismo ni Moses. So tingnan niyo kung ka-amazing kung paano narinig ng kanilang puso yung pagkatawag ng Diyos sa kanila. So basahin po natin sa verse 4. Exodus chapter 3 verse 4. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises. Kanyang sinabi, narito ako. So nakita mga kapatid, parang talaga, nagagalak yung puso ko kung paanong tinawag ng Diyos tayo na makasalanan. Si Moises na makasalanan, mamamatay tao, tinawag siya sa kanyang pangalan mismo, sa tinig ng Diyos, sa nagliliyab na maliit na punong kahoy. Ano yung purpose bakit siya tinawag ng Diyos? Ito yung purpose kung bakit siya tinawag ng Diyos. Verse 10. Talo tayo ng verse 10. Halika nga ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan ng mga anak ni Israel. So nakita niyo mga kapatid, merong purpose yung Diyos kung bakit tinatawag yung bawat isa po sa atin. May kanya-kanyang pagkatawag, may kanya-kanyang gawain na ipinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tinitignan ng Diyos kung ano yung ating kalagayan. Halimbawa nga lang si Moises, di ba? Siya po ay mamamatay tao. Kaya nga siya umalis sa Egypt dahil nakapatay siya ng isang Ehipsyo. At siya'y tumakas papunta sa sa lugar ng kanyang asawa na napangasawa. So doon po siya napadpad sa kanyang napangasawa sa lugar na yon. So ngayon mga kapatid, meron pang isa dito, si Samuel. Ito mga kapatid is napaka-cute ng pagkatawag sa batang si Samuel. Look at this Si Moses, tinawag siya ng Diyos sa kanyang pangalan mismo. Sabi ng Diyos, Moses, Moses. Ito naman mga kapatid, babasahin natin isang napaka-cute na pagkatawag ng Diyos sa isang bata. Sa batang si Moses. In the book of 1 Samuel, chapter 3, verses 1 hanggang 4. Basahin ko po. At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na iyon. Walang hayag na pangitain. Verse 2. At nangyaring ng panahong iyon, nang si Eli ay mahiga sa kanyang dako, ang kanyang mga mata
nagpasimulang lumabo na siya'y hindi makakita. 3. At ang ilawan ng Diyos ay hindi pa namamatay at si Samuel ay nakahiga upang matulog sa templo ng Panginoon na kinaroroonan ng kaban ng Diyos. 4. Nang tinawag ng Panginoon si Samuel at kanyang sinabi, narito ako. 5. At siya'y tumakbo kay Eli at nagsabi, narito ako, sapagkat tinawag mo ako. At kanyang sinabi, hindi ako tumawag. Mahiga ka uli. At siya'y yumaon at nahiga. Verse 6. At tumawag pa uli ang Panginoon, Samuel. At bumangon Samuel at naparoon kay Eli at nagsabi, narito ako, sapagkat ako'y tinawag mo. At siya'y sumagot, hindi ako tumawag, anak ko, mahiga ka uli. Verse 7. Hindi pa nga nakikilala ni Samuel ang Panginoon o ang salita man ng Panginoon ay nahahayag pa sa kanya. 8. At tinawag uli ng Panginoon sa ikatlo at siya'y bumangon at naparoon kay Eli at nagsabi, narito ako sapagkat ako'y iyong tinawag. At nahalata na Eli na tinatawag ng Panginoon ang bata. Verse 9. Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, yumaon ka, mahiga ka, at mangyayari na kung tawagin ka niya ay iyong sasabihin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. Sa gayoy yumaon si Samuel at nahiga sa kanyang dako. At ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag na gaya ng una, Samuel, Samuel. Na magkagayon sinabi ng Samuel, magsalita ka sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. 11. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, narito, gagawa ako ng isang bagay sa Israel na ang dalawang tenga ng bawat isa na nakikinig ay magpapanting. So, ito mga kapatid, napaka-cute ng pagkatawag kay Samuel. Isang inosenteng bata, tinawag siya ng Diyos mga kapatid ng 3 beses. At mismo sa pangalan niya, sabi niya, Samuel, Samuel. Ngayon, what is the purpose kung bakit siya tinawag ng Diyos? Talon po tayo mga kapatid sa verse 19 to 20. At si Samuel ay lumaki at ang Panginoon ay sumasa kanya at walang di pinangyayari sa kanyang mga salita. At nakilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay itinatag na maging propeta ng Panginoon. Yun. So nakita niyo mga kapatid yung purpose ng Diyos sa pagkatawag. Meron siya talagang gagawin sa buhay ng mga nananampalataya sa Kanya. Hindi lang siya basta tatawagin ng wala lang. Merong purpose yung Diyos sa bawat pagkatawag ng Diyos sa bawat isang individual. At isa pa mga kapatid na nais kong ibahagi sa inyo, kung paano tinawag is very famous, si Saulo. Yan. Sa the book of Acts naman po tayo, chapter 9, verses 1 hanggang 6. Sabi po dito, datapot si Saulo na sumisiklabo pa ang mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. 3. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya'y napasubsob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. So pinili ko mga kapatid yung mga karakter ng Biblia
na by names, tinawag sila ng Diyos. Now, what is the purpose? Bakit siya mga kapatid tinawag ng Diyos? Isang mamamatay tao, isang persecutor ng church, lahat ng mga Kristiyano ginagapos niya, lalaki, babae. Wala siyang pinipili, hindi natin alam kung kahit pati bata, no? Ginagawa niya ng masama, pinapatay ni Saulo. Ngunit tinawag pa rin siya ng Diyos. What is the purpose? Why? Verse 15 hanggang 16. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka. Sabi niya to sa isang lingkod niya na nagangalang Ananias. Sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga Hintil at ng mga hari at ng mga anak na Israel. 16. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Look at this. Nakita niyo mga kapatid, ang Diyos, pinipili niya mga kapatid yung taong hindi karapat dapat, no, sa paningin ng mga tao. Katulad na lang mga kapatid ni Moses. Isa din siya mamamatay tao. 40 years old siya mga kapatid nung umalis siya sa Ehipto. Then another 40 years bago napakita sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Pinili ng Diyos si Moses kahit na makasalanan siya. At imagine this, 80 years old na po siya nung matanda na. Ano pa magagawa ng matanda? Tama ho ba? Pero hindi tinitignan ng Diyos kung ano yung edad mo. Kundi tinitignan ng Diyos kung ano pa yung magagawa mo sa kanyang kaharian. Isang pabagay dito mga kapatid, si Saulo. No? Tinawag din siya ng Panginoon mga kapatid, mamamatay tao. Mamamatay tao. Kung titignan mo mga kapatid sa paningin ng tao, kahit sa trabaho hindi mo i-hire ito, tama ho ba? Pero ang Diyos, iba yung kanyang purpose kung bakit itong ganito kasamang tao is pinili ng Diyos para, look at this, magdala ng salita niya sa mga hari, sa mga Hintil, sa buong mundo. Kaya yung Biblia mga kapatid lumaganap through Apostle Paul. So tignan nyo mga kapatid, paano sila tinawag, yung tatlong karakter na ito, paano sila tinawag ng Diyos, sa pamamagitan ng ilaw. Si Samuel mga kapatid, siya natutulog doon sa may church. Ang sabi doon mga kapatid, mababasa natin kanina, hindi papatay yung ilaw ng Panginoon. No? Doon tawagin siya ng Diyos. Isang bagay pa mga kapatid, si Moises, tinawag din siya ng Diyos sa pamamagitan din ng ilaw. Apoy na nagbibigay ng liwanag sa dilim. Tama ho ba? At isa pa dito mga kapatid, si Saulo, tinawag din ng Diyos sa pamamagitan naman ng ilaw sa katanghaliang tapat. Lumiwanag yung kanyang paligid mga kapatid. At mula sa ilaw, nagsalita naman ang Panginoong Jesus. So ito mga kapatid, ang ibig sabihin si Samuel mga kapatid, gabi, yung batang ito natutulog gabi. Ngunit nandun siya malapit sa ilaw ng Panginoon. Si Moises din mga kapatid, tinawag siya ng Diyos sa pamamagitan ng apoy na nagbibigay din ng ilaw sa dilim. Gayon din ang ating Apostol Pablo na siya tawagin ng Panginoon sa kanyang pangalan noon sa pamamagitan din ng ilaw. Ibig sabihin mga kapatid, maliban kay Samuel, yung dalawang karakter diyan mga kapatid is namumuhay sa dilim ng nakaraan. Namumuhay sa maling gawain o nagawa. Tama ho ba? Pero mga kapatid, sila tawagin ng Panginoon, binigyan sila ng panibagong ilaw, binigyan sila ng panibagong liwanag, binigyan sila ng panibagong pagkakataon upang magbago. Sa pamamagitan din ng liwanag, sila ay tinawag. So tayo din mga kapatid, naniniwala ako, ikaw at ako is tinawag din ng Diyos sa ating pangalan. Hindi man kasing unique nung pagkatawag sa kanila. Hindi man kasing unique na pagkatawag kay Samuel, pagkatawag kay Moses, pagkatawag kay Saulo, na mismong pangalan nila is binanggit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Look at this. Ikaw at ako sa kapanahonan natin, sa panahong Kristyanismo, ikaw at ako is tinawag din ng Diyos sa pamamagitan ng
ating pangalan din mismo. At yung mga kapatid, mababasa natin sa the book of John, chapter 10, verses 1 hanggang 3. Ito ang sabi mismo ng Panginoong Hesukristo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Verse 3. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahati sa labas. Look at the word. Tayo daw mga kapatid, tinatawag sa sarili nating pangalan. Kaya tayo mga kapatid is nagpunta sa church, unang pagkakataon na pumunta tayo sa simbahan, unang pagkakataon na pinaunlakan yung ating mga kaibigan o mga magulang na umattend tayo sa church. Yun mga kapatid, yung unang pagkakataon na nagsalita ang Panginoon na tinatawag ka sa iyong pangalan sa pamamagitan ng mga taong ginamit niya upang imbitahan tayo sa simbahan. Yung mga kapatid, yung unang pagkakataon na narinig ng ating puso yung tinig ng Diyos na kataas-taasan upang tawagin tayo mga kapatid sa dakilang plano niya sa buhay ng bawat isa. At tayong lahat is alam po natin na mayroong purpose yung Diyos. Ito mga kapatid, yung sabi dito po sa the book of Romans chapter 8 verse 28. Nais kong basahin mga kapatid. Very famous po ito na verse na masasabi natin talaga na ito yung purpose ng Diyos. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa kaibubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay yaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. And we know that all things works together for good to those who love God, to them who are the called according to His purpose. Look at this. Pag tinawag tayo, mayroong purpose, hindi pwede maghiwalay yung dalawa na yon. Kaya mga kapatid, ikaw at ako, tandaan mo kung bakit ka nasa simbahan ngayon. Mayroong purpose ang Diyos sa bawat isa po sa atin. So balik po tayo mga kapatid sa may John chapter 10 verse 3. Bakit tinatawag ng Diyos yung bawat isa po sa atin? Unang-una, may purpose yung Diyos o yung Panginoong Hesus kung paano niya tayo, kung bakit niya tayo tinawag. Balik po tayo doon. John 10 verse 3. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Bakit sa labas? Nung tawagin tayo ng Panginoong mga kapatid, nasa kulungan pala tayo. Kaya nang tinawag niya tayo, purpose na ihatid daw tayo sa labas. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Kasi ikaw at ako, aminin natin o hindi, tayo bilanggo ng kasalanan. Tayo bilanggo sa maling gawain. Tayo bilanggo ng kaaway. Kaya ang Panginoon natin ng siya mga kapatid is tumawag, tinawag yung ating pangalan. Unang ginawa ng Panginoon, ilabas tayo sa kung anumang kasamaan, kung anumang kasalanan na kinakakulungan natin. Sa mga panahon darating, mga kapatid, makikita po natin kung paano o marirealize natin kung paano binago ng Diyos yung bawat isa po sa atin sa pamamagitan ng pagkatawag ng Panginoon. Una, palayain tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Bakit nakakulong ba tayo? Ba't kailangang ilabas? John chapter 8 verse 36. Ito yung sabi ng mga kapatid. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo magiging tunay na laya. Bakit? Kasi mga kapatid, ano ba yung katotohanan na tayo daw is mga nakakulong? Basahin po natin mga kapatid, John 8:32. At inyo makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. 3. Sa kanya'y kanilang sinagot, kami binhi ni Abraham at kailan may hindi kami naging alipin ni namang tao.
paano sinasabi mo kayo magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So natin yung mga kapatid, sa unang beses na pagkatawag pa lamang ng Diyos sa ating pangalan, unang purpose na ginawa niya o gagawin niya kung bakit kaya tinawag, unang purpose, palayain tayo sa ating mga kasalanan. Sapagkat yung bawat nagkakasala is alipin ng kasalanan according to Jesus. So ngayon mga kapatid, ano bang ibig sabihin po ng paglaya sa kasalanan? Galatians chapter 5 verse 13. Tingnan niyo mga kapatid yung purpose ng Panginoon. No? Sabi po dito, Galatians chapter 5 verse 13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay dahilan o kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Nakita niyo mga kapatid, yun yung unang-unang ginawa ng Diyos sa atin, tawagin tayo upang maging malaya. Ngayon, ang mga Kristiyano, mga kapatid, ginagawa naman natin yung ating kalayaan o ginagamit yung ating kalayaan sa hindi magagandang purpose. No? So parang nawawala tayo sa purpose ng Panginoon. Masakit mag-isipin mga kapatid, halos walang pagkakaiba yung mga believers sa mga unbelievers. Bakit? Kasi ginagawa natin yung ating mga kagustuhan sa mga bagay na normal na ginagawa ng mga unbeliever. Masakit na isipin mga kapatid, nakikiayon ang maraming Kristiyano sa mga maling gawain. Bagamat pinalaya na sila ng Panginoon sana nung una. Pero yung kalayaan yung ginagamit natin mga kapatid sa maling kaparaanan, which is nahihiwalay tayo sa true purpose ng Panginoon sa buhay natin. Ano ba yung purpose na sinasabi ng Panginoon sa buhay ng mga taong tinawag niya? Ngayon mga kapatid, sa pamamagitan ng mga bagay sa mundong ito na ino-offer sa atin ng kaaway, magagandang bagay, talagang magagandang bagay para mahiwalay tayo sa gawain ng Panginoon. Bibigyan kanya ng pera, kayang i-offer sa ng mundo ang magandang trabaho, opportunities sa ibang bansa, opportunities na magmahal, kahit na mali. Yan. Kasi masarap. Tama ho ba? Masarap sa laman na ito. Pero ito ang sabi mga kapatid ng Panginoon, no? Hindi pala yung laman, hindi sa laman. Basahin ko ulit yung verse 13 of Galatia. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. So ngayon mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan upang hindi natin gamitin sa kalayawan para mabigyan ng pleasure yung laman na ito mga kapatid. Binigyan tayo ng Panginoon sa kalayaan. Kalayaang ano? May kalayaan ka sumunod sa Panginoon sa araw-araw at mahanap yung purpose mo sa buhay. Napakahirap mga kapatid na pupunta ka, halimbawa ganito, umaga, gigising ka ng umaga, anong purpose mo sa buhay? Magtatrabaho, kakain, uuwi, matutulog, kinabukasan, gigising, kakain, magtatrabaho, matutulog. Puro ganun lang mga kapatid, hindi ganun yung design ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sa tao, hindi ganun yung design. Ngayon, kailangan natin hanapin yung purpose po na yun sa ating buhay. Ano ba yung purpose na yun? Itinalaga na tayo ng Diyos doon sa purpose na yun noon pa man. Ephesians chapter 2, verse 10. Ano yung purpose ng tao? Ito ang purpose ng tao mga kapatid kung bakit tayo nilikha ng Diyos, kung bakit tayo tinawag ng Panginoong Jesus sa ating pangalan para sa isang purpose na ito. Ephesians chapter 2 verse 10. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sangkalangitan
at mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko. At mali yung nabasa ko. 2:10 pala. Ephesians 2:10, sorry po. Sapagkat tayo Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Sinakita nyo? Mali po yung verse ko. Ephesians 2:10. Sorry po. Ephesians 2:10 po yun. Sapagkat tayo Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. That's the purpose of man. At isa pang ibabahagi sa inyong karakter, dito na po ako magtatapos, si King Solomon. Si King Solomon, mga kapatid, ang isa sa pinakamatalinong tao na nabuhay sa sangkatauhan dito sa ibabaw ng lupa, na pinagkalooban ng Panginoon, sabi roon, pinagkalooban ng katalinuhang walang kapantay at wala nang darating na mas katulad pa niya. No? Tao ito tao lang. Binigyan siya ng karangalan, binigyan siya ng kayamanan, pero yung kanyang naging palalo po siya. Ang dami niyang naging asawa, ang dami niyang kayamanan, talagang nasa kanya na lahat ng luho, nasa kanya na lahat, wala ka nang hanapin pang iba. Pero na-realize ng haring ito, mga kapatid, kung mababasa natin yung the book of Ecclesiastes o yung mga ngaral, lahat ng iyon, sabi niya, pinakamatalinong tao ito nasa kanya na lahat ng bagay, karangalan, karangyaan, lahat. Ang sabi niya, sa lahat ng mga bagay na iyon, walang kabuluhan. Walang kabuluhan, mga kapatid. Yun sabi ng mga ngaral. Bakit? Kasi nasa iyo nga lahat ng mga bagay na yun. Wala ka naman sa purpose ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Tayong lahat, ikaw at ako, ipapano sa daigdig na ito. Saan mo iiwanan yung iyong kayamanan? Pero at the end of ng kanyang buhay o ng kanyang libro, meron siyang na-realize. Ano yung na-realize niya, mga kapatid? Yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Dito na po ako magtatapos. Ang dami niya sinabi mula sa chapter 1, mga kapatid, hanggang sa huling chapter ng Ecclesiastes. Sabi niya, walang kabuluhan ng mga bagay na ito, walang kabuluhan ng lahat. Pero pagdating sa verse 12 at chapter 12, nandun na, mga kapatid, yung payo niya. So basahin na po natin hanggang 1 hanggang 14 kasi 14 verses lang naman ito. Ito yung payo ng pinakamatalinong tao na nabuhay dito sa daigdig. Tao. 12 verse 1. Alalahanin mo rin naman ang may lang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang bituin ay magdilim at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Sa arawan ng mga tagapag-ingat ng bahay ay mga nginginig at ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod at ang mga nanggigiling ay nangaglilikat sapagkat sila'y kakaunti at yaong nagsisdungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw at ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan pagkatunog ng giling ay humina at ang isa'y babangon sa tinig ng ibon at ang lahat ng mga anak na babae ay tutugtuguin ay mabababa. Oo, sila'y mga tatakot sa mataas at sa mga kakilabutan ay mapapasadaan at ang puno ng almendro ay mamumulaklak at ang balang ay magiging pasan at ang pita ay mga lulupaypay sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan bago ang panaling pilak ay mapati
o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. 8. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. At bukod dito, sapagkat ang mga ngaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan. Oo, siya'y nangaral at sumiyasat at maayos ng maraming kawikaan. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid ng mga salita ng katotohanan. 11. At ang salita ng pantas ay gaya ng tulis at gaya ng pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nagbigay mula sa isang pastor. At bukod dito, anak ko, maaralan ka. Tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Ito na verse 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Look at this. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Last verse. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So sabi na sa may mas mababang salin, o malalim ito salin ko, mula verse 1 hanggang 40. Alalahanin mo ang Diyos mula sa iyong pagkabata, bago dumating ang mga araw o mga panahon na katakutan mo nang umakyat sa taas, kasi matanda ka na, lumabo ang iyong mga mata, bago mapigtas ang hawakan ng timba, sabi doon, at bago mabasag yung gintong mangkok, sabi doon. Ibig sabihin, ikaw at ako, paano? Ikaw at ako ay tatanda, ikaw at ako mga kapatid is mawawalan ng lakas. Doon mo pa ba hahanapin ng Diyos? Kaya sabi rito natin sa mga ngaral sa magandang balita, salin, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. At again, yung last verse, purpose ng tao, bakit tayo tinawag ng Panginoon. Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So yung mga kapatid, yung purpose na dapat mahanap ng bawat isa po sa atin. Hindi yung Sunday, atid lang tayo. Sunday, tutugtog lang tayo. Sunday, magsisimba lang tayo. Then after noon, wala na. So mga kapatid, yung purpose ng Diyos, huwag nating tatanggalin o ihihiwalay sa pagkatawag. Romans 8:28, tandaan natin yung mga kapatid. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. Mayroon kang purpose sa buhay. Mayroong purpose ang Diyos sa buhay mo kung bakit nandiyan ka sa trabaho mo. Mayroong purpose ang Diyos kung bakit nandiyan ka sa eskwelahan mo. Mayroong purpose ang Diyos kung bakit nandiyan ka sa dormitoryo mo. Mayroong purpose ang Diyos sa buhay mo kung bakit nandiyan ka sa lugar kung saan ka naroroon ngayon. Tandaan niyo mga kapatid, ang purpose ng Diyos sa buhay mo, siya lang nakakaalam. At yung purpose na yung mga kapatid, huwag nating iwawaglit sa ating puso kung paano at kung bakit tayo tinawag ng Diyos sa ating pangalan. So tayo po mga kapatid is manalangin, is mapagpalang kami umaga po sa bawat isa. Dakilang Diyos, ang maraming makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kay Panginoon Diyos. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Ngunit Ikaw, Panginoon, ang pumili po sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang tumawag po sa amin. Patawarin niyo kami, Panginoon Diyos, sa pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Madalas kami, Panginoon Diyos, ay nadadapa. Madalas, Panginoon, nalilimutan namin ang purpose namin sa aming buhay na tinawag mo kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Upang kami, Panginoon Diyos, ay lumakad sa iyong mga utos na itinalaga mo sa amin noon pa mang una. Kaya, Panginoon Diyos,
Bigyan niyo po kami, Panginoon Diyos, ng lakas, matinding pagnanasa sa aming puso, Panginoon, na makasunod sa inyo pong kalooban. Bigyan niyo po kami, Panginoon Diyos, ng katatagan sa aming pananampalataya, sa aming paglakad sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming kapagsubukan na dadaanan. Nawa, Panginoon Diyos, hindi ito maging dahilan upang kami, Panginoon Diyos, ay umalis sa iyong pagkatawag, tumalikod sa iyo, Panginoon, at iwaglit, Panginoon Diyos, yung purpose mo sa aming buhay. Panginoon Diyos, sa umaga pong ito, buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, at muli i-intact mo po kami, Panginoon, sa purpose ng iyong pagkatawag sa bawat isa po sa amin. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, Panginoon Diyos, na naglaan ng oras upang sa umagang ito, Panginoon Diyos, katagpuin ka namin at mag-aral ng iyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang bawat isa po sa kanila, Panginoon Diyos, at ikaw ang patuloy na mangusap, more revelation, Panginoon Diyos, at gabayan po ninyo kami sa aming pong paglakad, Panginoon Diyos, sa araw-araw, at sa aming mga gawain, Panginoon Diyos, sa buong araw na ito. Ay aming pong pinapasa kami po sa iyo, Ama, sa unang linggo ng araw ng buwan ng Desyembre. Ikaw, Panginoon Diyos, yung itaas. Ikaw yung mapagpala, Panginoon Diyos, sa lahat ng gawain ng DFC, Panginoon Diyos, sa buong mundo. Sa lahat, Panginoon Diyos, ng churches, Panginoon, na ikaw, Panginoong Isus, ay kanilang Diyos. Ikaw, Ama, pinapupurihan. Gabayan po ninyo bawat isa at patuloy na katagumpayan ng aming samot na langin sa iyo sa buong araw na ito, Panginoon. Ingatan po ninyo ang bawat isa po, Panginoon, na bibiyahe, Panginoon. Ang iyong mapagpalang kamay mag-iingat sa buhay ng bawat isa. At muli, Panginoon Diyos, sa araw na ito, punuin po ninyo ang aming puso ng iyong presensya, kagalakan, kasiyahan sa paglakad sa iyo. Muli, Ama, maraming salamat po sa iyo po ang aming papuri. Tapos po sumasalamat pagsamba sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So thank you po, mga kapatid. God bless us all po. Maraming salamat po sa inyong lahat.